Pero sandali lamang let na sa ating linya si DICT Undersecretary Renato Aboy Paraiso, ang Executive Director ng SAAYUN, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC. Ayan. Yusek Aboy Paraiso ko yang sir. Magandang umaga po sa inyo, Yusek. Kuyang Mayor, magandang umaga ho sa inyong mga tagapanood, taga-subaybay, tagapakinig. Magandang umaga ho sa ating lahat, Kuyang. Diretsahan na tayo, Kuyang Yusek Paraiso, sir. Ayan, Aboy. Ayan, ano po ang inyong aksyon sa CICC dito sa mga online games na masyadong violent na nakaka-impluensya po sa mga bata? So, unang-una ho, nung narinig natin sa Tacloban at i-report kagad sa ating isang game na yung totoo, Kuyang, hindi namin, wala sa radar namin to kasi nung tinignan din namin, medyo konti lang naglalaro nito. Pina-temporarily ban na muna kagad namin itong laro to from the Philippine Spear. So, dapat nagpa-send out na kami ng mga letters sa Google Play, sa Steam para hindi na siya ma-download. Pero habang lumalalim ang investigasyon natin, Kuyang, nakikita natin na although maliit ang bilang na naglalaro nito, marami yung nag-uusap-usap dito doon sa mga group chats ng larong ito sa ibang messaging platforms. Kaya nga, kaya tiyatanong mo ko ano yung action natin. Opo. Tinitingnan na natin, hindi lang basta yung mga laro, but yung mga messaging platforms kung saan sila nag-uusap, nagpaplano, nagsishare ng expertise, nagsishare ng resources. So, dapat to siguro, pati itong mga game, yung mga messaging platforms na to, pasama na doon sa kailang ipatawag ng CICC, kundi wag muna sila dito sa Pilipinas, Kuyang. Ayan. Yusek Aboy, sir, related ba ito dun sa online games na Gorbox? Yung muntik ding pamaril mga estudyante dyan sa Cavite na nasabat ng PNP? Actually, Kuyang, yun nga yung inaksyonan natin before, yung sa Roblox. Nung pinatawag natin sila, pumunta naman kagad sila sa atin dito at nagpaliwanag. At dahil gusto ko ang ipagmalaki, Kuyang, dahil sa inisyatibo natin at ginawa natin, nagkaroon ng global change. Hindi lang dito sa Pilipinas ang binago nila, pero yung lahat ng platforms nila globally, in-improve nila yung child safety features nila, yung age verification nila. Pero kung ako lang ang tatanungin, Kuya, nakukulangan pa tayo kasi may mga pangako pa silang kailangan nating i-monitor yung compliance nila. Katulad ng pag-i-integrate ng PhilSys system natin or yung national ID system natin doon sa age verification nila para matiyak na lahat ng naglalaro sa kanila angkop yung edad ng mga contents na nilalaro nila. At saka second, yung unang-unang talagang magkaroon na sila ng opisina dito kasi halimbawa may sabi na ang ating kataas-taasang hukuman. O kaya kahit anong hukuman dito, magsasabi na, kanina sasabi na, nandun pa sa US. Okay. Yusek Aboy, Kuyang, sir, wala bang kakayahan ang DICT, ang CICC na kusa tayong i-censor na yan, i-block yung ganyang mga klase ng mga violent games, Yusek, sir? Kaya naman ho, Kuyang. At ang kagat nga nito, kung halimbawa tingin nyo, wala kaming kakayahan dito sa mga platforms na to. Di pumunta kayo dito sa Pilipinas, mag-register kayo, you acquire your personality here, then you challenge our mandate at saka yung powers namin sa korte. Other than that, talagang magbablock ko kami na, kasi naman, Kuyang, gumagawa kayo ng negosyo dito, kumikita kayo, the Philippines is one of your biggest markets, tapos wala man lang kayong opisina dito. So, you cannot enjoy the privileges of the safety and the protection of government if you're not registered here. So kaya nga yan yung frame of mind ho namin dito sa CICC katulong at kaakibat namin ang aming parent agency na DICT. Kung ipapatawag pa natin sila, Kuyang, dito, matatagalan pa. Wala bang power ang CICC na on your own pag sa assessment ninyo violente na ito, ganyan na may nakita nyo parang may mission nag-uutos na gumawa ng karahasan, hindi ba pwedeng kayo na mismo harangan, i-block na mismo ito? At yan ho ang ginawa namin, Kuyang, kagad. Temporarily block natin tong Gorbox na to kasi ayaw natin maulit na baka may iba pang nagpaplano or nag-uusap-usap or nag-training dito sa... Kasi ginagawa nila ang itong mga laron to,
ang ginagawa ho nila, parang dito nila sinisimulate kasi mga ano to simulation games to, first person shooter games to. Sinisimulate nila yung actual na balak nilang gawin na pamamaril. Wow. So nagiging it's either nadidesensitize sila about the consequences or nasasanay na sila yung about itong gore box na to, nasasanay na sila yung epekto, ano yung dapat nila expect pag tinamaan ng bala ang isang katawan. So sinisimulate niya yung blood spatter, yung ano. Oo. Again, kung sa tanong mo, very much sure, Kuyang, yung ano ba yung gagawin namin, talagang kahit at the onset makita natin that online game causes offline harms. Ibig sabihin, yung mga naglalaro niyan is sinasabuhay na, sinasagawa na sa totoong buhay yung mga pinaglalaro nila. At itong mga platforms na to at wala dito, talagang ibablock namin sila. At saka sa kalalaro yata nila, Yusek Aboy, totoo ba yun? Yung experience daw na yung ginagawa nila sa online na games, pag ginawa sa actual, parang akala nila laro-laro lang? Yun na nga ho, na-desensitize. There's a detachment from reality na hindi na nila alam kung ano yung totoo, ano yung hindi. Marami nagsasabi, wala pa akong study na yung mga online harm ay mga online games na to causes damage or behavior. Pero ito, nakikita natin epekto. Sabi ko nga, kung karamihan, naniniwala naman ako Kuyang, karamihan ng mga naglalaro, kasi ako gamer din ako is kayang i-distinguish ang reality at hindi. Pero the moment na isang tao lang ang maapektuhan ng laro to, it's na parang may ito na nga, dito may ebidensya na nga tayo na naglaro siya at inamin niya mismo na ito yung naging libangan niya at dito siya natuto at na mag-shoot, mamaril. Ayan. Sapat na siguro yun, kahit isang tao lang, hindi kailangan lahat o hindi kailangan karamihan. Isang tao lang ang ma-influensyahan at ma-desensitize at tapat na para sa amin na to call the attention of that particular game. Kasi nga nakita natin wala silang safety mechanisms, wala silang age-appropriate content moderation, wala silang age verification. So, nakita na natin at naranasan na natin Yusek Aboy Paraiso Kuyang sir itong pangyayari epekto ng online games. So ang DICT CICC po ba ay may mga pag-aaral ba kung ano pa ba yung pwedeng nating i-block katulad ng Gorbas kanyo na i-block na. Paano ibang online games na may mga ganitong medyo sensitive, ayan, violent masyado. Sabi ng iba pati GTA, ayan, pinapayagan na, pero ang GTA, tinatanong ko yung mga bata dito, sabi nila Grand Theft Auto, hindi nga violent, pero carnapping naman yan, krimen pa rin yan. So paano ina-assess yung mga ganito? Tama Kuyang, no? And to be honest, again, galaro ko yan, ang kaibahan ho nito, yung mga games na yan, may age-specific consent, sino lang ang pwede maglaro. Diba? May age rating, may age specification. At pag halimbawa, dito sa mga downloadable games na to, yung mga mature audiences lang ang pwede mag-download. Ang dito, although may rating itong Gore Box na to na dapat pang 18 lang. Kahit sino pwede mag-download. Kahit sino pwede maglaro. Wala sila restriction. So yun yung inaanat. Halimbawa, yan siya sabi nila yung Grand Theft Auto. Pag pumunta ka naman dito sa mga bilihan ng mga games na yan, pag minor ka, hindi ka pagbebentahan. Ayan na. So may nabibili pala mga tape o kaya mga ng games, mga ganon. And that's another problem. Hindi naman natin sinisisi lahat doon sa games sa Kuyang. Let's be very clear. May kakulangan din siguro sa edukasyon. At kaya nga nag-uusap ito, kasalukuyang committee ko si Secretary Henry Aguda at lumabas lang po ako. At pinag-uusapan na namin na dapat siguro we partner up with the DepEd at isama sa curriculum ng mga kabataan yung internet safety. Ayan, tama. Para sa murang edad pa lang, alam na nila. Kasi hindi natin pwede sabihin na yung, sorry sa mga nagpapanukala, pero hindi ako naniniwala na by age ang restriction. Kung ipagbabawal yung internet para sa mga bata, ang internet na rin ang ginagamit natin pagtulong sa mga bata. So dapat pala kayo ngayon may mga sari-sari mga panukala na mga ganyan na Yusek Aboy sir, dapat para i-recommend natin na kayo ay maimbitahan din as a resource person para masabi nyo rin yung mga concern na Yusek sir.
Tayo naman very worshipfully actively nagpa-participate sa lahat ng komiteho ng Senado at ng ating mababang kapulungan. Ano? At lahat ng sinasabi natin, pinapakunukala natin. At talagang we're pushing forward. Kung meron mang isang important piece of legislation na kailangan ito sa kagad, is yung internet law that would grant us jurisdiction over all platforms, whether it's social media, whether it's messaging platforms, whether it's gaming platforms that does business here in the Philippines. Again, I reiterate the fact po yung basic principle ng ating batas na, you cannot enjoy the protection of government unless you subject yourself to its jurisdiction. Okay, Yusek, sabi nyo na i-block nyo na ang Gorbox. Paano yung ibang platform? Like for instance, yung soft porno, yung Viva Max. Kaya bang kaya ba i-block din ng CICC yan, Kuya? Ganito, tayo sumusunod tayo na parang halimbawa ay ipag-utos sa atin na i-block yan. Kaya ho natin i-block yan. Yan, capabilities to block yan. Pero meron tayo sinusunod na mga panuntunan at ang mga streaming platforms ay nasa ilalim ho ng jurisdiction ng MTRCB. So pag sinabi ho natin na halimbawa yan, Viva Max ay hindi sumusunod sa panuntunan ng MTRCB, kaya ho i-block yan. Kaya. Ayan. Pero dapat kayo mabigyan ng power na kung nasa tingin nyo, sa assessment ninyo, talagang nakasama ito, dapat kayo na mismo, huwag nang hintayin pa ang MTRCB kung ano-ano pang mga regulating body. Dapat sa inyo na po dahil kayo ang nakamonitor sa mga ganitong online games at kung ano man na lumalabas sa mga online Yusek Aboy, sir. Tama naman, very worshipful. At yun naman ang ginagawa natin. Kaya nga ang unang action mo natin is the temporary block. Kasi kailangan pa rin natin sundan yung mga due process na itinatakda ng ating constitution. So tinatawag mo natin itong Gorbox. Nga ngayon, kung hindi sila magpapakita, hindi na temporary yan. Hindi na namin i-release yung blocking na yan. Permanent na. So, permanent na po yan. So bukod sa Gorbox, may binabala ko ba kang i-block din? Yung mga ML, GTA, mga ganyan? To be honest, very worshipful, pinag-aaralan namin. Pero mas pinag-aaralan namin on a technical aspect, yung mga safety mechanisms yan that would ensure na kung sino man ang maglalaro. Kasi hindi natin mapipigilan na may maglalaro. Okay. Ang in-ensure natin yung safety, lalo-lalo na yung mga child safety protocols nila to ensure that, unang-una regulated yung content. Each specific yung content. Yung mga nakakaintindi na ng konsepto ng realidad at ng laro. Yung mga pwede na maglaro niyan. Pero pag walang ganyan, ayan, inaano na natin na mablock yan. At ngayon because of what happened dito sa Tacloban, pinag-aaral na rin natin, hindi lang yung pag-block ng laro, but also yung mga messaging platforms na ginagawang parang doon nagpaplano, doon nagra-radicalize. So doon na rin papunta yung ating investigasyon at mga panukala on how to properly keep our internet safe. Sir. Yusek Aboy Paraiso ko yang sir. Maraming salamat sa paliwanag. Thank you and good morning. Maraming salamat din po. Anytime po, Mayor Kuyang Sir, very worshipful sir, at your service po. Thank you very much po, mahabigan DICT Undersecretary Renato Aboy Paraiso, Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center CICC. Daming